At siyempre, sa mga hindi pa natin nababati ng belated Merry Christmas, ano? Merry Christmas po sa inyong lahat. Hindi pa naman tapos eh. Ano? At siyempre, advance Happy New Year na rin po, ano, sa inyong lahat. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay marapat lamang, ano, na pagka malapit na magtapos yung taon, ay magpasalamat tayo ng lubos sa ating Diyos. Amen? Kasi tayo po ay nakarating na naman ano po sa dulo ano nitong taon na ito. At siyempre, yan po'y dahil sa biyaya lamang ng ating Panginoon. No? Kaya dapat maging ano tayo, grateful tayo, mga kapatid, sa buhay po no, na pinagkakalob sa atin ng Diyos. Tandaan natin palagi ano, na kaya tayo nag-e-exist, ano? Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo may lakas, ano? Kaya nagkakameron tayo ng ganito at ganito yung ating kalagayan na sa buhay ay dahil po iyan sa ating Panginoon lamang. Hindi yan dahil sa ating yung lakas, yung talino, yung galing, husay. Kasi lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Hindi natin pwedeng ipagyabang yung ating mga kung anong meron tayo. Sabi nga ng salita ng Diyos, ang sino mang ibig magmalaki, ang Diyos ang kanyang ipagmalaki. O, yun po yung totoo mga kapatid. Kaya wag nating sasabihin na ay dahil sa ano ko yan, galing ko yan, dahil sa husay ko yan. Hindi po mga kapatid. Yan po'y dahil sa Diyos. Dahil sa ating Panginoon. Kaya po tayo, merong ganito, merong ganyan, kaya po tayo naririto. Yan po'y dahil sa Panginoon. Yun yung minsan di naintindihan ng mga tao. Binubulag yung mga tao ng masama. Parang feeling niya, galing sa kanya yung mga yun. Hindi po. Kaya dapat lamang na linggo-linggo tayo nagpapasalamat ng sama-sama. Lalo-lalo na po doon sa kaligtasan na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon Kristo po ay namatay para sa atin. At tayo naman po ay naniwala, nanalig, nakipag-isa at nagbalik loob sa Kanya. Yun po yung dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Amen, mga kapatid? Yes. At yan po'y dahil sa Pasko. Mga kapatid? So, welcome pala natin si Mon. Ayan, si Mon. Ayun, alakpakan po natin ng Panginoon. At saka si Florence. Si Florence, ayan. Parang mga parang pang PBB, Tsaka si Alvin, si Alvin, ayan. Hello, Brother Alvin. Welcome po kayo sa pamilya ng Jesus First Christian Ministries, po. At nawa po ay ma-enjoy nyo po, hindi lang ma-enjoy, kundi higit sa lahat, mabuksan yung atin pong puso't isip, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at patuloy po natin matutunan yung pong daan ng Diyos, sa pamamagitan po ng ating patuloy na pakikinig at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So tayo po ay dadako naman ngayon sa pagsamba sa pamamagitan ng pakikinig natin, pag-aaral ng kanyang mga salita. Handa na po ba tayong makinig? Alam niyo yung totoong sumasamba sa Diyos, sumusunod sa mga salita ng Diyos. Kaya nga po sa pagsamba, hindi pwedeng walang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil ano man ang susundin natin, ano yung ating papamuhay, ano yung mga dapat nating gawin na kalooban ng Diyos kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay, di ba, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So kaya, ihanda po natin yung ating mga isip, puso, kaya tayo po naririto para makinig ng ayan. Kaya yung kwentuhan, sa labas na lang yun. Yung chismisan, doon sa kapitbahay nyo na lang yun, mga kapatid. Pagka tayo po inaandito sa gawain, sa pagtitipon, makinig po tayo.
Mag-focus po tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang lahat ng may pandinig, makinig. Hmm. Kaya mapalad ka, meron kang pandinig. Dahil yung mga bingi, ano? Yung mga bingi, wala. Maasa lang sila sa sign language. Kaya makinig po tayo mga kapatid. So, atin pong inaanyayahan na ang ating kapatid na si Elder Ray Lontayaw para sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po muli, Pastor. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako ay bumabati sa inyo ng Merry Christmas. Dahil Christmas pa po naman ngayon, bahagi pa ng Pasko, ang December, di po ba? At ganun din po, bumabati rin po ako ng Happy New Year. Dahil malapit na naman po matapos ang 2024. Madadagdagan na naman po ang ating mga edad. Birthday. Nawa po, hindi lang ang edad natin ang madagdagan. Ano pa ang dapat madagdagan pa? Ang kaalaman sa salita ng Diyos. Ang paglago ng ating pananampalataya. Amen po? Sige po, tayo po ay magpapatuloy na. Nung mga nakaraang linggo po ay ibinahagi sa atin ng pastor ang kung bakit may Pasko. Salamat, may Pasko. Di po ba? Bakit po ba marapat na pagdiwang ang Pasko? Sabi nga po doon. Una po, sinabi doon na sapagkat sa araw ng Pasko ay iginanap ng Diyos ang kanyang pangako, pinangakong pagpapala para sa tao. At ganun din, sapagkat sa araw ng Pasko ay ginanap ng Diyos ang kanyang ipinangakong pagliligtas sa tao. Amen? Dahil nakilala natin ang kabutihan ng Ama at ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang buhay natin ay buhay na dapat lamang na iaalay lamang sa Kanya sa pagsamba at pagsunod sa kalooban ng Panginoong Hesus. Mamuhay para lamang sa Diyos at tiyak na bawat araw ay mararanasan natin ang tunay na Pasko. Amen po? So sa araw na ito ay ang pag-aaralan natin ay ang nakasumpong ng tunay na Pasko. At ito po ay mababasa natin sa Matthew 2 verses 1 to 12. Sige po, basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Panahon ng pag-ahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya isilang, may mga matatalinong taong mula sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakamahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyo mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy na sa paghahanap. Sila ay pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan
nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, kamanyang at mira. Pagkaalis na matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabi ding yun, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Nang sila'y papauwi na, sa pamamagitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Sila po yung mga pantas nung papauwi na sila. Ang mga tao po ay iba-iba. Iba-iba ang pagdiriwang ng Pasko. Sa iba, ito ang panahon ng paggastos, magdiwang, magsaya, mag-inom, kumain, at iba pa. Sa iba naman, ito ang panahon ng pagpapasalamat at pag-alala para kilalanin ang kaloob at kaligtasan sa ipinagkaloob sa atin ng unang Pasko. Samantalang ang bawat isa ay ipinagdiriwang ang Pasko at ang dala nito, hindi lahat ay tunay na naranasan ang kahulugan ng Pasko sa ating buhay. Katulad ngayon, gayon din naman noong unang Pasko, nang ang Panginoong Hesus ay naparito sa sanlibutan, hindi lahat ay naranasan siya at ang kahulugan ng kanyang pagparito. So, sino nga ba ang nakatagpo ng tunay na Pasko? Sino nga ba ang tunay nakakatagpo ng tunay na Pasko? Una po, yaong mga naghahanap. Sabi nga po sa verses 1 to 2, panahon ng pag-ahari ni Herodes sa Judea nang panganak si Jesus sa Bethlehem, nang siya'y isilang. At may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Ang Diyos at ang kalooban ng Diyos ay masusumpungan lamang doon sa mga taong tunay na naghahanap sa Kanya. Ang Pasko ay makahulugan lamang doon sa mga naghahanap ng kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ito ang nararanasan ng mga pantas. Ito po ang naranasan nila mula sa silangan sa panahon ng isilang ang Panginoong Hesukristo. Sino po ang naghanap at nakatagpo? Una po, sino po ang mga mago? Ano po ang dapat nating malaman tungkol sa mga mago? Kasi hanggang ngayon po, meron pa akong narinig na parang haka-haka lang yung mga tungkol sa mga mago, sa mga pantas. Tulad ng mga narinig natin sa mga Christmas carol. Una po, hindi po sila mga hari. Hindi po sila mga hari tulad na kinakanta sa Christmas carol doon yung sa ang Pasko ay sumapit, di po ba? Sabi doon ay may 3 haring nagsidalaw, di po ba? Mamamas ko po. Wala pong binanggit na mga hari ang bumisita kay Jesus. Sabi po doon, sila ay mga pantas na nagmula sa silangan. Mga taong matatalino at may kaalaman sa siyensya na may alam sa pakahulugan ng mga bituin. Ano ba tawag doon sa English? Astronomer. Astronomer ba? Kung ano man yun, astronomer. Ayun na nga yun. Ikalawa po, wala rin sinasabi sa Ebanghelyo ni Matthew
na sila ay tatlo. Wala pong bilanggit na bilang ang mga pantas si Matthew. Maaaring ang kaisipang tatlong pantas ay mula po sa tatlong regalo na ibinigay nila, di po ba? Yung ginto, kamanyang, at mira. Baka doon na binase ng mga tao. Kaya tatlo ang alam nilang mga pantas. May sinasabi pa po na ang pangalan ng tatlong pantas na ito ay sino? Sina Melchor, Gaspar, at Baltasar. Wala rin pong binabanggit sa Ebanghelyo ni Matthew na may pangalan ang mga pantas na ito. Ang sinasabi po doon ay may tatlong regalong inihandog ang mga pantas nang matagpuan ang sanggol na tagapagligtas. Kaya maaari pong marami sila. Kasi minsan po, di po ba, halimbawa po, dito sa church, may ririgaluhan tayo. Di siyempre, mag-aambagan tayo, mag-aambagan. Mag-sponsor. Bibili tayong regalo. Di po ba? Nagkaisa tayong bumili ng regalo at iririgalo natin sa pagre-regaluhan natin. Maaring ganun ang nangyari dito sa sitwasyon na ito. At ganun din po, kasi sabi din po sa Christmas Carol na yun na, sabi di ba po, sabi doon na, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Di po ba? Di ibig sabihin, ang bawat isa, ibig sabihin tatlo nga, di ba? Yung isa nagbigay ng ginto, yung isa nagbigay ng kamanyang, pero hindi po ganun. Ang sabi sa Biblia, di ba, yung binasa natin, di po ba? At kinuha nila ang kanilang daladalahan at binigay sa sanggol. Hindi po sinabi doon na ang bawat isa ay nagbigay. Ibig sabihin, grupo sila, grupong nagbigay. Opo, kaya hindi po malinaw na tatlo talaga ang hari. Marami po sila. Kasi noon po, pag naglalakbay ang mga ganyan, yung tinatawag na entourage o ngayon entourage o kaya caravan, marami po yan. Marami po sila. Hindi lang sila tatlo, kasama po nila yung kanilang mga alipin, lalo't mga mayayaman yung naglalakbay. Marami po sila. Bakit po? Dala-dala na nila ang lahat ng kanilang mga gamit, lalo't malayo ang kanilang pupuntahan. Dala-dala nila ang mga pagkain, mga damit, mga lutuan, maging yung mga tolda, yung mga tent. Dala na nila yan. Kasi pag inabot sila ng gabi sa isang lugar, tatayo nila yung tent, doon sila matutulog. Ganun po. At isa pa nga po yung transportasyon ng araw. Ano sinasakyan nila? Kamelyo lang po. Di sobrang bagal. Kahit papunta ka lang po sa Taytay, abutin ka na ng araw. Pag nakasakay ka sa kamelyo, di po ba? At meron po mga nagsasabi na ang mga pantas na ito ay galing sa Persia. Di po ba? Anong tawag ngayon sa Persia? Iran. Kasi ito pong Persia o Iran ay nasa gawing silangan ng Jerusalem. Biro mo ang gaano kalayo yun? Gaano katagal kaya nila nilakbay magmula Iran hanggang Jerusalem? Aabutin po ng maraming buwan o taon. Kaya nung datnan nila ang Panginoong Yesus, hindi na po siya sanggol, wala na po siya sa sabsaban. Nasaan na sila? Nasaan na ang Panginoong Yesus noon? Nasa bahay na. Hindi po tulad nung nakikita natin ngayon sa Belen, yung Belen, di po ba? Andun nakahiga ang Panginoong Yesus, yung tatlong pantas nakatayo doon na nag-aalay ng kanilang mga regalo. Di po ba? Maling-mali na rin po yun. Dahil nang dumating nga po ang mga pantas doon sa Bethlehem, ay siguro mga kulang-kulang 2 years old na ang Panginoong Jesus. Di po ba?
Kaya nga nung ang bili ni Herodes nung ipapatay niya yung mga tao, yung mga 2 years old pababa, dapat patayin lahat. Walang ititira, maging sa mga kalapit na lugar. Ganun po si Herodes. Ano ang ginawa ng mga pantas o mago? Hinanap nila ang mga tanda. Ang mga ito ay nagtungo sa Jerusalem at nagtanong-tanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo dahil nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang siya ay sambahin. Dahil sa kanilang kaalaman sa astrolohiya, kaya't binigyan nila ng kahulugan na hindi po pangkaraniwang tao, kundi isang hari ang isinilang. Ibinatay ng mga mago ang kanilang paghahanap ayon sa kakaibang ningning ng tala sa kalangitan. Ang kaisipan na makalangit na palatandaan ay nagbabadya po ng pagsilang o di kaya ay kamatayan ng mga dakilang pinuno ay laganap na pananaw sa kultura noon. At dahil nga may desire na makita ng mga pantas at makilala ang ating tagapagligtas, ay sila po nga po ang nakakita ng tanda. Di po ba? Walang ibang nakakita ng tanda noon kundi ang mga mago lang Maski si Herodes na ang lapit-lapit lang, hindi po nakita ang tanda. Samantalang ang mga mago na nasa ibang bansa, nakita nila. Di po ba? At hinanap nila ang tanda. Sinundan nila ang ningning ng tala sa kalangitan. At ito ay sapat na upang sila ay maganyak, masabik na iwan ang kanilang lupain para sundan ang tala. Ang isang katangian nila na dapat natin pong tularan ay ang kanilang pagiging sensitibo sa mga pagkilos ng Diyos sa kanilang panahon. Ang kalooban ng Diyos ay hindi po madaling makita. Kadalasan, hindi natin makita ang mga plano ng Diyos. Bakit po? Dahil may sarili tayong mga plano sa ating mga sarili. Madalas po natatakpan ang kalooban ng Diyos ng ating mga sariling kagustuhan. Amen po? At ano pa po ang ginawa ng mga pantas? Kinilala nila kung sino ang isinilang. Ang mga pantas na ito ay nagtungo sa Jerusalem sapagkat kanilang nabatid na ang ipinanganak na sanggol ay hindi nga po pangkaraniwang nilalang. Sa halip ay isang hari. Kaya't nagtungo sila doon upang hanapin ang bagong silang na hari at handugan ng mga regalo upang sambahin siya. Sinasaliksik nila ang kasulatan upang masumpungan at maunawaan ang dakilang layunin ng Diyos. At nasumpungan nga nila ang isinilang na tagapagligtas sa isang maliit na pamayanan ng Bethlehem. Dapat po maging katulad tayo ng mga pantas na naghahanap ng katotohanan, na nagsasaliksik ng kasulatan, na nag-iiwan ng kalagayan at katanyagan sa lipunan na tanging si Jesus ang sinasamba. Na iniiwan natin ang ating mga dating pamumuhay. Kilalanin natin ang Panginoon Jesus bilang Hari, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen po? Ano pa po? Naglakbay sila ng malayo upang siya ay sambahin at alayan. Sabi nga po sa verse 11, pagkapasok sa bahay ay nakita nila ang bata kasama si Maria na kanyang ina. At ano po ang ginawa nila? Sila ay nagpatira pa sa lupa at sumamba sa kanya. Binuksan nila ang kanilang sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang gintong kamanyang at mira. Ginto, kamanyang at mira. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay ng mga mago o mga pantas na ito, ay nakarating nga sila sa bahay kung saan andun si Maria at ang batang si Jesus. At ano nga po ang kanilang ginawa? Sila'y nagpatira pa sa lupa at sumamba.
Ang mga dakilang lalaking ito na puno ng karunungan at kaalaman sa lahat ng uri ay nagpatrepa po sa lupa at sumamba. Ang mga dakilang lalaki ito, ang kanilang mga aksyon ay nagpakita po. Anong pinakita nila? Ng kababaang loob at malaking pananampalataya. Ang kanilang pananampalataya ay humantong sa kanila sa isang mahabang paglalakbay at sa sandaling sila ay dumating, ang tanging magagawa nila ay yumukod sila at sumamba sa ating Panginoong Hesus. Ito po ay napakagandang tugon. Ang Panginoong Hesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ay nararapat lamang sa kanilang pagsamba. Ito po ay napakagandang senaryo kung makikita natin sa panahon ngayon. Ang mga regalong ito po, yung ginto, kamanyang at mira ay may simbolo po ito. May simbolo na nauugnay sa kanila. Ang ginto ay kumakatawan sa kayamanan, di po ba? Pag may ginto ka, kayamanan na po yan. Basta maraming ginto. Ito po ay angkop lamang para sa isang hari. Di po ba ang Panginoong Hesus ay hari? Kaya po, naangkop lang po ang regalong ito para sa kanya. Ang kamangyan naman ay katas ng isang puno na pinatuyo at pinatigas at ginagamit po itong bilang insenso ng mga pari. At ito ay ito po ay isang ano rin ng pagsamba, yung insensong ito. Kaya nga po, di po ba, nakita natin na ang isang regalo, ito po ay nararapat na isang regalo para sa Diyos. Di po ba si Jesus ay isang anak ng Diyos? Kaya dapat regaluhan ng ganito. At ang mira naman ay isang pabango na ginagamit upang pahiran, hindi lang mga buhay, kahit mga patay. Nung panahon na yon, pinapahiran nila ng mira. Kaya nga po, di po ba si Jesus ay sakripisyong kordero na namatay para sa atin? Ang pagiging matatalino ng mga mago ay bunga ng kanilang malinaw na pagkakaunawa kung sino si Jesus. Naunawaan nila, ayon sa kanilang mga regalo, ang plano ng Diyos sa buhay ng Panginoong Jesus. Hindi po nagkataon lang na yun ang regalo nila, kundi may kaugnayan pala yun sa ating Panginoong Jesus. Makikita natin na ang mga regalong inialay ng mga mago ay mga kayamanan na angkop lamang para sa isang hari. Sila mismo ang nagpunta sa isang mahaba at mapanganib na paglalakbay. Ang kanilang pagsamba ay nagdulot sa kanila ng malaking halaga at ng oras at gastos, subalit ito ay baliwala po sa kanila. Makita lang at masamba nila ang Panginoong Hesus. Amen po? Para sa atin, kailangan nating malaman na ang pagsamba ay nangangailangan ng pagsasakripisyo. Kaya nga po, sabi nga po doon sa salita ng Diyos na ialay natin ang ating mga sarili bilang mga handog na buhay sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo at maging ang ating pagkatao ay dapat italaga natin sa Diyos. Kailangan natin magkaroon ng parehong mapagkumbabang saloobin na ipinakita ng mga pantas noong sila ay yumukod sa harap ng batang lalaki na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At sa katunayan, ang parehong mapagkumbabang saloobin ni Kristo na nagpakababa sa kanyang sarili upang maging isang sanggol na tao. Kaya nga po sa panahong ito at sa buong taon ay iyuko po natin ang ating mga puso sa pagsamba sa ating Diyos sa araw-araw. Hindi lang po pag-araw na linggo. Di po ba? Ang Panginoong Hesus ay dapat nakilalaning hari ng ating buhay. Maliban na kilalanin natin siya bilang Panginoon, ay hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Amen po? Pangalawa po, sino ang naghanap ngunit hindi nakatagpo ng Pasko?
Si Herodes. Bakit po? Nalaman niya, ngunit hindi niya kinilala ang pangyayari. Nabatid ni Herodes ang tungkol kay Jesus, subalit hindi siya kumilos. Hindi siya sumama upang hanapin ang bagong silang na hari. Anong nangyari sa kanya? Sa halip, siya ay naligalig, natakot, nangamba sa kanyang kalagayan o posisyon bilang hari ng Judea. Bakit po kaya kinabahan si Herodes? Natatakot siyang maagawan siya ng kanyang trono, ng kapangyarihan bilang hari ng Judea dahil sa sinabi ng mga pantas na hinahanap nila ang pinanganak na hari ng mga Hudyo at siya ay kanilang sambahin. Ano po ang ginawa ni Herodes? Niloob niyang patayin ang sanggol at nagsinungaling pa siya sa mga mago upang maisagawa lamang ito. Pinahanap niya ang sa mga mago ang sanggol dahil gusto rin daw niyang sambahin ito. Nagsinungaling po siya. Pero ang totoo, nais patayin ni Herodes ang sanggol. Gustong patayin ni Herodes ang sanggol dahil natatakot siyang mapalitan bilang hari. Salbahe po ito si Herodes. Noon po, pinapatay niya yung kanyang asawa. Maski yung mga dalawang anak niya, pinapatay po nito ni Herodes. Kaya po, ano nangyari? Nang siya ay mabigo, pinapatay ang lahat ng mga sanggol na sing-edad ng Panginoong Jesus. 2 years below, pinapatay po niya lahat. Handa siyang gawin ang mali at masama. Masunod lamang ang kanyang gusto at hilig. Sabi nga po sa verse 16 to 18, sabi po dito, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nililang siya ng mga matatalinong tao. Kaya pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao. Sabi sa verse 17, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. May pinakikita po dito si Matthew ang koneksyon ng massacre sa Bethlehem sa dalawang bahagi ng kasaysayan ng bansang Israel. Ang mensahe po ay naparito ang Diyos, nagkatawang tao, para samahan ang Israel sa kanilang pagdurusa. Binanggit dito si Raquel, isa sa mga asawa po ni Jacob o Israel. Ganito po kasi yung nangyari bago mamatay si Raquel. Ang sabi sa Genesis 35 verse 16 to 20, sila'y naglakbay mula sa Bethel nang sila ay may kalayuan pa sa Ephrata, ay manganganak na si Raquel. At siya ay naghihirap sa panganganak. Nang siya ay naghihirap sa panganganak, sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki. Habang siya ay naghihingalo, kanyang pinangalanan siyang Binone, subalit tinawag siyang Benjamin ng kanyang ama. Kaya't namatay si Raquel at inilibing sa daang patungo sa Ephrata na siyang Bethlehem. Nagtayo si Jacob ng isang haligi ng libingan ni Raquel hanggang ngayon. May pagkakahawig po sa kwento sa Matthew dahil ang trahedya ay nangyari po sa Bethlehem. Si Raquel po na siyang kumakatawan sa mga nanay sa Juda nang makita ang mga anak nila na binihag at ang iba'y pinagpapatay ng mga Babylonians. Ang Rama ay lugar din sa malapit sa Jerusalem kung saan binihag din si Jeremias kasama ang mga kababayan niya sa Jerusalem na dadalhin sa Babylon. Ang Babylon po ngayon ay nasa Iraq. Iraq po ang Babylon. Isang parte yun po sa Iraq, yung Babylon. Mula pa sa panahon ng ninuno ng Israel na si Jacob hanggang sa paglusob sa kanilang bayan ng mga Babylonians,
hanggang sa panahon ni Jesus na alipin sila ng Imperyong Romano, ay dumadaing sa sakit ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos. So anong mabuting balita? Sa pagdating ni Jesus, dumating siya para samahan sila, dumating siya para samahan tayo, para sabihin sa atin na handa ang Diyos na damayan at samahan tayo sa ating mga paghihirap. Siya ang ating pag-asa dahil kay Kristo na naghirap at nagdusa para sa atin at ngayon ay nasa kanang kamay ng Diyos at patuloy na namamagitan para sa atin, tayo ngayon ay naibalik na sa presensya ng Diyos. Kaya nga po, ang Panginoong Hesus lamang ang ating tunay na pag-asa. Ang pangalawa po, sino po nga po ang nakakatagpo ng tunay na Pasko? Yaong mga tumutugon. Sabi po sa Lucas 2, talatang 8 hanggang 20, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Sinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanilang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Nagpakita ang anghel sa mga pastol at ang kaluwalhatian nga po ng Diyos ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y natakot. Sinabi ng anghel sa mga pastol ang tungkol nga sa kapanganakan ni Kristo na siya ay magiging tagapagligtas at kung paano siya mahanap. At biglang kasama ng anghel ang isang pulutong, biglang lumitaw yung isang pulutong ng mga anghel. Nahukbo at nagpupuri rin po sa Diyos. Ang mga anghel ay nagpapahayag na si Kristo ay magdadala ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi dumarating sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan, ngunit sa pagpapakumbaba at paglilingkod. At ang kapayapaan ay dumarating lamang po sa mga naniniwala kay Jesus para sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan lamang ni Kristo, ay maaari po tayo magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan. Eternal peace kung tawagin. Yan ang pinapahayag na mensahe para ng mga anghel para sa atin. Ngunit ang may mabuting kalooban lamang ang makakatanggap nito. Walang kapayapaan sa ating buhay kung wala sa atin ang Panginoong Hesus. At pagkatapos nga po nito ay umalis ang mga anghel at ang mga pastol ay nagpunta sa Bethlehem at sila'y nagmamadaling dumating at nasumpungan sina Maria at Jose
at ang sanggol na nakiga sa isang sabsaban. Ito po yung unang Christmas rush. Nagmamadali silang pumunta doon. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng Christmas rush? Shopping. Shopping po. Nagiging abala tayo sa mga material na bagay. At nakakalimutan natin ang mas mahalaga na si Kristo kung bakit may Pasko. Nagmamadali po ang mga pastor na ito na makita si Jesus. Sana po lahat tayo ay katulad ng mga pastor na ito. Narinig nila ang salita ng Diyos na sinabi dito ng mga anghel at agad nilang ginawa yun. Hindi na sila naghintay hanggang umaga. Hindi na nila pinagpabukas pa. Di po ba? Tinanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya ang mensaheng ipinadala ng Diyos sa kanila. At pagkatapos, anong ginawa nila? Ang pagtugon nila ay may agarang pagsunod. Sabi nga po sa verse 17, at nang makita nga nila siya, ay kanilang ipinaalam ang salita na sinabi sa kanila tungkol sa batang ito. Ang mga pastor po ang naging unang Kristiyanong ibanghilista. Bakit po? Sila ang mga unang saksi na nagpalaganap ng mabuting balita ng Mesiyas. Di po ba? Nang makita nila ang Panginoon Jesus ay hindi nila naiwasang tumahimik tungkol sa Kanya. Sinabi nila sa lahat ng nakilala nila ang tungkol sa ating Panginoong Jesus. Muli po, ito ay aral para sa atin na dapat ipahayag natin ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Sa pamilya natin, mga kaibigan natin, kapitbahay natin, kahit kagalit natin mga kapitbahay natin, sa katrabaho natin, kaklase, at sa lahat ng tao. Dahil nga po itong pinag-uutos sa atin ng Panginoong Jesus, di po ba? Yung Great Commission. Kaya nga po, pag nasumpungan na natin ang Panginoong Jesus, ito po ay isang pribilehiyo. Ito po ay isang karangalan. Ito ay isang pangangailangan na sabihin sa iba ang tungkol sa Kanya. At ano po ang naging resulta ayon sa verse 18? At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Namangha po yung mga pinagsabihan ng mga pastol tungkol sa ating Panginoon Jesus. Bakit, ito pa po, bakit isiniwalat ng Diyos ang kamangahamanghang pagpapakitang ito ng kalwalhatian ni Kristo sa mga pastol? Bakit sa mga pastol nagpakita ang anghel at sinabi sa kanila na sinilang na ang Panginoong Jesus? Bakit sila ang pinili ng Diyos? Kapag po sinusuri natin ang Biblia, makikita natin na ang Diyos ay may matinding interes sa mga pastol. Si Abel po, na anak ni Adan, di po ba, pastol siya. Sina Abraham, Isaac at Jacob, mga pastol po sila. Ang mga anak ni Israel sa Ehipto, sila ay mga pastol. Si Moises, ay naging pastol po siya ng 40 years. Bago niya nilabas ang kanyang mga kababayang Israelita sa Egypt. At marami pa pong ibang binabanggit sa Biblia na mga pastol. Si David, di po ba? Si Haring David, siya isang pastol. Ang Panginoong Jesus ay tinatawag na mabuting pastol. Di po ba? Kaya nga po ang tungkulin ng isang pastor at mga elders ay tungkulin po din po ng isang pastol. Pinapangalagaan nila ang kanilang mga tupa at pinakakain ng mga espiritual na pagkain. Ginagabayan nila ang kanilang kawan sa lahat ng bagay na pakinabang para sa pagpapaunlad ng kaharian ng Diyos. Kaya nga po, narito tayo sa mundong ito upang maglingkod sa iba na handang ipagtanggol ang mga kawan sa mga pag-atake ni Satanas sa pamamagitan ng mga huwad na ebanghelyo.
Hinanap sikap ng mga pantas ang Panginoon at nasumpungan nga nila. Sa iba ay pinangaral at sa iba naman ay ipinahayag. At sila ay agad namang tumugon sa kapahayagan ng Diyos sa kanilang buhay, gaya ng ating nabasa nga sa Lucas 2, talatang 8 hanggang 20. Ang mga pastol pagkatapos na marinig at ang binalita at ipinahayag sa kanila ng anghel, ay agad po silang tumugon sa pahayag ng anghel tungkol sa unang Pasko. Hindi natin alam kung mayroon pang ibang nakarinig sa pahayag ng anghel. Subalit alam natin na itong mga pastol ay umalis upang pumunta sa Bethlehem at masaksiyan ang isinilang na hari at tagapagligtas. At pangatlo po, sino nga ba ang nakakatagpo ng tunay na Pasko? Iyaong mga sumusunod. Ayon po sa Lucas chapter 1 verse 26 to 38, nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel na sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang berhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya ay matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sino po ang pinaglilihi dito ni Elizabeth? Si Juan Bautista po. John the Baptist. At sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. At sa huli, ang mga taong nakasumpong ng tunay na kahulugan ng Pasko ay ang mga taong nais na sumunod sa Kanya. Anuman ang maging kapalit nito. Pangunahin na dito sina Jose at Maria na iniwan ang kanilang mga personal na plano para ituloy at sumunod sa Panginoon sa kung anong ang pinagagawa at ang pinag-uutos niya. Atin pong aralin ang kanilang kwento. Paano sila sumunod sa Diyos? Sabi po si Maria po, nakilala natin si Maria na pinagpala sa babaeng lahat. Ngunit hindi ganoon ang tingin sa kanya noong kanyang panahon. Hindi siya pinagpala kundi isinumpa. Pangalawa, hindi niya alam na pakakasalan pa rin siya ni Jose noong oras na yon. At tatlo, gayon man ay nagpasakop siya sa kanyang narinig na kapahayagan mula sa Panginoon. Ang sagot ni Maria sa verse 38 ay hindi po isang pahayag ng pagdududa, ngunit isang pahayag ng pananampalataya na tumanggap ng kahihinatnan. Ano pong sinagot dito ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.
Nang marinig ni Maria kung ano ang mangyayari, alam niya nga harapin. Haharapin niya ang ilang mahihirap na bagay. Kailangan niyang harapin si Jose, ang kanyang kasintahan, at ipaliwanag kung bakit siya buntis. At hindi siya sigurado kung paano tutugon si Jose dito. Kailangan niyang harapin ang hitsura ng pangangalo niya. Dahil sa panahon ni Maria at Jose, ang pangangalo niya ay maaaring parusahan ng kamatayan. At kailangan niyang harapin ang kanyang nasirang reputasyon dahil pag-uusapan siya ng mga tao. Dahil sa pananampalataya at pagtitiwala ni Maria sa Diyos, ano po ang ginawa niya? Siya ay sumunod sa Diyos. Pinagkatiwala niya ang lahat sa Panginoon nang ipahayag ng anghel na siya ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Sinantabi niya ang lahat ng takot at buong puso siyang nagtiwala sa Diyos na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal at pangako sa Diyos ay napakalakas na kaya niyang sabihin na may pagpapakumbaba at katapatan sa Diyos na ang sabi niya ay naway matupad ang lahat ng sinabi mo tungkol sa akin. Yung sinabi niya sa verse 18. Kahit na nangangahulugan yun ng pagkawala ng kanyang asawa, ng kanyang nobyo, kahit na nangangahulugan niyang pagkawala ng kanyang reputasyon, kahit na hanggang siya ay mamatay. Ipinagkatiwala niya po lahat ito sa ating Panginoon. Anong uri ang pinakita dito ni Maria? Ang uri ng pananampalataya ni Maria sa Diyos ay ang uri ng pananampalataya na dapat nating taglaying lahat. Sumunod tayo sa Panginoon at magtiwala sa kanyang mga desisyon at plano para sa atin. Maaaring hindi ito ang paraang gusto natin, ngunit ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa atin. Panatilihin lamang natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at walang mangyayaring masama dahil siya ay kasama natin. At ganoon din po si Jose. Sabi sa Matthew 1:18-25, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang taong matuwid, si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang papangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan nyo, magliliya ang isang berhen at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagan itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Ano po ang nangyari? Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito na isang anak na lalaki. At Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Marangal si Jose, ngunit laban sa kanyang paniniwala at sa kultura ng kanyang panahon, na pakasalan pa rin si Maria. Si Jose ay nilalarawan bilang isang makatarungang tao. Ibig pong sabihin siya ay matuwid
at nakatuon sa batas ng Diyos. At nang malaman niya ang pagbubuntis ni Maria, ay plano niyang hiwalayan ito ng palihim upang makaligtas sa kahihiyan at parusa. Ang kanyang tugon ay nagpakita ng pakikiramay at pagnanais na kumilos ng may integridad, kahit na sa tila pagtataksil. At ano po ang naging response ni Jose? Narinig niya ang anghel at sumunod siya rito. Naiganap ng Diyos ang mga plano niya dahil dito. Habang pinag-iisipan ni Jose ang kanyang desisyon, ay nagpakita nga sa kanya isang anghel ng Panginoon sa panaginip. Ipinaliwanag ng anghel na ang pagbubuntis ni Maria ay mula sa banal na espiritu. Tinawag ng anghel si Jose na anak ni David, na tinatampok ang kanyang maharlikang angkan na nag-uugnay kay Jesus, kay Haring David, at tumupad sa hula ng Mesiyas. Inutusan si Jose na pangalanan ang bata ni Jesus na ang ibig sabihin ay nagliligtas si Yahweh dahil ililigtas niya ang mga tao mula sa kanyang mga kasalanan. Inihayag nito ang misyon ni Jesus bilang tagapagligtas mula sa kapangyarihan at parusa ng kasalanan. Sumunod po si Jose sa mensahe ng anghel ng may pananampalataya at agarang pagsunod. Kinuha niya si Maria bilang kanyang asawa. Prinotektahan niya. Hindi niya sinipingan si Maria hanggang sa ipinanganak si Jesus na pinapanatili ang katotohanan ng kapanganakan ng Birhen. Ang mahimalang pangyayaring ito ay nagtatag kay Jesus bilang natatanging banal at walang kasalanan na tinitiyak na siya ang perpektong tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Ang ginawa ni Jose ay huwaran ng pagtitiwala sa plano ng Diyos kahit na ito ay sumasalungat sa pangunawa ng tao. Ito po ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano na naghahayag ng banal na kalikasan ni Kristo at ang layunin ng kanyang pagdating. Ano po ang layunin? Ang iligtas ang mga makasalanan at dalhin ang presensya ng Diyos sa mundo. Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo kung paano ginampanan ni Maria at Jose ang layunin ng Panginoon para sa kanila. Ipinapaliwanag nito kung paano ipinaglihi ni Maria ang isang bata sa pamamagitan ng banal na espiritu at kung paano tinanggap ni Jose ang kanyang tungkulin sa pagiging ama ng tagapagligtas na si Jesus, ang anak ng Diyos. Sina Maria at Jose ay pinili ng Panginoon para sa gawain ito at nagpakita sila ng pambihirang pananampalataya sa kapwa pagsunod sa plano ng Diyos. Kaya nga po kapag tayo tinawag ng Diyos para sa isang misyon, lagi niya tayong binibigyan at ginagabayan sa lahat ng ating kailangan. Ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya sa Kanya habang tayo ay nagtitiwala at sumusunod sa kanyang mga plano para sa atin. Ipagkatiwala po natin ng buo ang ating layunin sa Diyos tulad ng ginawa ni Maria at Jose. So ayun po, sino nga ba ang nakakatagpo ng tunay na Pasko? Yoong mga naghahanap sa Diyos, katulad ng mga mago. Pangalawa, yoong mga tumutugon sa Diyos, katulad ng mga pastol. At pangatlo, yaong mga sumusunod sa Diyos, katulad ni Maria at Jose. Kung ihahalin tulad naman natin si Herodes at ang mga pinuno ng relihiyon ng panahong yon, alam nila na pinanganganak ang hari at tagapagligtas. Alam nila na ito ay hula na magaganap, subalit hindi sila tumugon ng may pananampalataya at pagsunod. At sa halip nais pa nilang wasakin ang bata para protektahan lang ang kanilang mga sarili at posisyon. Hindi nila mahal ang Diyos, kundi ang kanilang mga sarili. At sa ating pong conclusion, ang benepisyo ng Pasko ay doon lamang sa mga naghahanap sa Kanya, ang mga tumugon lamang at sumunod.
doon lamang sa mga tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Marami ngayon ay katulad ni Herodes at ng mga relihiyoso ng mga panahong yon na ang Panginoong Hesus ay banta sa kanilang makamundong pamumuhay na kanilang kasiyahan. Sa halip na hanapin ang tunay na kahulugan ng Pasko, ang hanap nila ay wasakin ang Panginoong Hesukristo at ang kahulugan nito. Marami ngayon pinagdiriwang ang Kapaskuhan sa paglalasing, sa pagsunod lang sa kalayawan at sa sarili lang nilang pamamaraan, parang walang ipinagkaiba kina Herodes at sa mga relihiyosong mga tao na ayaw nilang hayaan na baguhin sila ng ating Panginoon. Sa katotohanan ay hindi talaga nila nasumpungan ang tunay na kahulugan ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po. Maraming salamat. Hindi pa pala. Meron pa. Marami ngayon ang pinagdiriwa ang Kapaskuhan. Hindi. Ayun ba yun? Tapos na pala eh. So ayan po. Maraming salamat po at nawa ay may natutunan po tayo sa ating pinag-aralan sa umagang ito. Amen.